whatever you may feel and whatever you see, yeah, whatever happens next is really meant to be. Whatever you say, whatever you do, whatever happens next, oh, it's up to you. Put your heart into it, the things that you do, whatever happens next, oh, it's up to you. Ow! When you ask for something, just believe it's for you. You can claim happiness if you really want to. Just follow your heart. It is your guiding light. Whatever happens next is always good and right. Whatever you say, whatever you do, whatever happens next, oh, it's up to you. Put your heart into it, the things that you do, whatever happens next, oh, it's up to you. Whatever you say, whatever you do, whatever happens next, oh, it's up to you. Put your heart into it, the things that you do, whatever happens next, oh, it's up to you. Wow! Kami po ang Urban Family Unified Youth Organizations at kayo ay nanonood ng Sangguniang Monitor. Yes, magandang hapon po. Sangguniang Panglunsod at Sangguniang Monitor na naman, araw ng Tuesday. At bukas po ang aming session sa Sangguniang Panglunsod ng Olongapo. Ngayon pong araw na ito ay hindi natin makakasama ang aking partner na si Konsehala Tet Marsan dahil po siya ay may sakit. Nagkaroon ng dysmenorrhea ang aking partner. Kaya partner, diyan ka lang. Panoorin mo ako dito at i-text mo ako kung ano yung mga gusto mong sabihin para dito sa programa natin ngayong hapon. So yung iba baka late kumakain, samahan niyo po ako habang kumakain kayo dyan. At marami po tayong balita. Nako, maiinit na balita ngayon na nangyayari sa lungsod ng Olongapo. Meanwhile, yung mga gusto pong mag-text at gustong magkaroon ng opinion, no, na gusto nyong ilahad namin dito sa Sangguniang Monitor, maaari po lamang kayo mag-text sa 0917-421-3446 sa Globe, no? Yung atin pong smart hotline ay hindi po natin magagamit ngayon dahil yun po ay nasa ating konsehala, Friendship Tet Marsan. At sa email naman, kung gusto niyo pong mag-email at iparating yung inyong mga yung inyong mga tanong, yung inyong mga suggestion,
ay pwede po kayong mag-email sa sanggunianmonitor@gmail.com, no? At sa Twitter, meron din kami sa Twitter, sa social media at Sanggunian. I-ano lang po, hanapin niyo lang po at i-click ang Sanggunian TV22 at i-follow niyo po doon ang Sanggunian TV22. Yun po yung aming Twitter account, no, ng Sanggunian Monitor. At of course, meron din kami sa Facebook, Sanggunian Monitor. At naka-Ustream po kami ngayong araw na ito, no? Maraming salamat dito sa aking mga kaibigan na si Jopet. At ngayong araw na to, nandoon po 'yan sa Sanggunian Monitor sa Facebook account, no? Pumunta lang po kayo doon at i-click yung Ustream tab sa FB. At of course, yung aming FB account, yung Sanggunian Monitor, i-like nyo po, ano? At doon po ay pwede kayong mag-question o magtanong at magbigay po ng inyong mga opinion at magbalita rin, no, ng mga gusto nyong ipabatid, no, sa ating taong bayan through Sanggunian Monitor. At meron din po kaming Olongapo City Council page sa Facebook, no, na marami-rami na po yan, magto 2,000 na yung likes noon. At doon po ninyo mababasa na hindi po namin sinesensor, no, yung mga pinopost doon ng mga tao, basta wag lang po talagang masyadong below the belt, no, at nakakasira at nagmumura, ay hindi po namin sinesensor. Ito man ay maging tunay na account o yung tinatawag natin na ghost account, kasi naniniwala naman po tayo na yung ibang tao ay ayaw talagang gamitin yung kanilang mga tunay na account sa Facebook, pero marami silang gustong sabihin, ano, at naniniwala tayo na yung paggamit nila ng tinatawag na ghost account, actually hindi na nga yan ghost account dapat, ano, isang paraan po, no, para maiparating sa ating mga mamayan sa lungsod ng Olongapo yung mga bagay na hindi na ipaparating, no, yung mga bagay na hindi na isusulat ng mga official media ng ating city government, no, at kaya natin po hindi kinakat o hindi natin sinesensor yung mga sumbong ng mga mamamayan na yung iba naman ay legitimate yung paggamit ng tinatawag na ghost account. So yun po, nandoon po yan sa ating Sanggunian, yung Olongapo City Council page sa Facebook. At kaming dalawa ni Friendship Tet Marsan ay may kanya-kanya kaming Facebook account. Yun sa akin po, yung Edic Piano, medyo napuno na po yun. Meron na po tayong 5,000 friends doon, kaya hindi na po tayo makadagdag, no? At hindi na tayo makapag-friends request or hindi na rin tayo pwedeng mag-friend request, ano? Kaya po nag-create tayo ng ating page, yung ating individual page, yung Edic Piano, at yun po ay walang limit, no, kahit ilan po, i-like nyo lang po yun para po mabasa nyo, at pwede din po kayong mag-post doon at mag-comment doon sa mga thread at doon sa mga postings ko sa Edic Piano page sa Facebook. Ayan po yung ating mga social media accounts at yung ating hotlines. So mag-text na po kayo, no, dahil ngayon pa lang actually ay meron na tayong mga text. Mamaya po ay babasahin natin, at mamaya din po ay babasahin natin yung mga nasa first reading at second reading sa aming Sanggunian session bukas, no, araw ng Miyerkules sa hapon, no, ganap na 1:00, pero usually nag-start kami ng mga 1:30, no, at doon po ay yung nasa mga second reading, either i-differ po yan o ipapapasa ng mga kasama namin o kaming mga konsehal na meron pong mga proposal doon. So mamaya po ay babasahin natin yan, at pagkatapos po ng ating commercial ay agad po nating tatalakayin yung mainit na balita ngayon sa lungsod ng Olongapo. Yun po yung sinasabi di umano na meron pong mga container vans dyan sa Subic Bay Freeport Zone, na marami po yan, more than 100, no, container vans, at sinasabi nga na 4 o 2 sa mga container vans na yan ay nagli-leak na po at sobrang baho na po doon sa area, at sinasabi nga ay ito mga toxic waste o hospital waste na nanggaling po sa bansang Japan. So mamaya po yan, tatalakayin natin, babasahin po natin yung mga news tungkol dyan, dahil nagpatawag po ng press con ang ating SBMA Chairman Garcia kahapon, at marami pong mga naglabasang balita ngayong araw na ito tungkol dyan po sa tinatawag na waste materials sa mga container vans dyan sa ating terminal, port terminal sa Subic Bay Freeport Zone. So babalik po ang Sanggunian Monitor.
We accept Lady Bed Spacer. And don't you worry about the rainy season because we got it all under control. And for your safety, we got a 24/7 armed security guard with trained guard dogs and CCTV cameras. It is also well lighted at night. Plus, we have a backup generator set just in case the electricity is off and a strong water system for everyday use. We are located at Purok 3D, Farmers Lane, Mayumi Street, Barangay Santa Rita, Olongapo City. Contact this number and look for Miss Libay. Enjoy life while you're still young. Be mentally alert and energetic. Shape up. Give your body the calisthenic you need, which will help you improve. Come and enroll at the biggest gym in the city. G-Gym Bodybuilding, Karate, Aikido, Kickboxing, Taekwondo, Ballroom Dancing, and more. Call or text at 0927-518-7889. Look for Miss Jenny Ascal, the manager, or see us at number 1 Lower Calaclan at the back of DWGO, DWOK FM Radio. We want you to visit our place too. G-Gym Bodybuilding. Life is beautiful if you know that health is wealth. The memories of life is the gift of Heritage Garden, Olongapo's newest and modern private cemetery. Heritage Garden is very well maintained to give your loved ones a peaceful, eternal rest. Come and visit us and avail of our reasonable rates. Life is everlasting at Heritage Garden. Heritage Garden at Tabacuan, Santa Rita, Olongapo City, with offices located at number 1 Lower Calaclan, Olongapo City, at DWGO, DWOK, or Civic Broadcasting Corporation Building, beside G-Gym, Olongapo. You may call the manager, Ms. Nida Nerpiol, at 223-2770. Yes, nagbabalik po ang Sangguniang Monitor at yun na nga po, no, pag-usapan natin agad-agad at baka mawalan tayo ng oras. Yun po itong dahil kahapon po, September 1 ay nagpatawag po ng press conference ang chairman ng SBMA na si Chairman Garcia tungkol nga daw po sa balita, no, kasi nung una pa ay binalita na natin na meron nga, no, di umano na mga container vans, no, na nanggaling sa Port of Manila na dinala dito sa lungsod ng Olongapo sa SBFZ, no? At sinasabi nga na mga di umano ay hospital waste o toxic waste ang laman ng mga container vans na ito, no? At kahapon nga sa kanyang press conference ay sinabi ni Chairman Garcia na merong 721 container van na nandito po ngayon sa ating Terminal 2 dito malapit sa airport, ano, yung dating NSD, no, kung yung mga dating nagtatrabaho sa base, diyan po yung area na yan. Sabi po merong 721 container
vans. At out of 721 containers, 16 po yung tinatawag na reject containers. Ito po ay ulat ni Chairman Garcia. Doon naman sa 16 reject containers ay meron pong 4 na merong leak, no? At naglalabas po yan ng masangsang na amoy o mabahong amoy. Ang report pa nga ay yung daw isang reporter ng DZRH kahapon ay nang mapalapit doon sa area ay talagang halos mahimatay na, no, dahil sa sobrang sangsang o sa sobrang baho ng amoy na siguro ay nanggagaling doon sa leak, no, na nanggagaling di umano sa 12 containers. So ito po yung mga figures na inlabas ng ating chairman Roberto Garcia doon sa kanyang press conference kahapon. At kahapon din po, habang nagpe-press conference, ay meron po akong iniulat, no, sa aking Facebook account. At dahil tinatanong po natin yung mga kakilala nating reporters, kaya meron po akong ipinost doon kahapon. At sabi ko nga po, kaninang umaga, ibig pong sabihin nito ay kahapon ay nagpatawag po ng press conference si SBMA Chairman Garcia tungkol sa balitang pagdadala sa FBFC ng container vans na di umunoy puno ng hospital wastes. Binanggit ng chairman na mayroong 18 container vans na naka-isolate ngayon. 16 container vans na naka-isolate ngayon sa NCT2 Port Terminal sa SBITC, dating NSD. Dahil ito ay may masangsang na amoy at 4 dito ay nagli-leak. Hindi pa nila ma-confirm kung toxic materials ang laman ng 16 isolated containers. Sa NCT2 ay mayroong higit na 700 at ang balita nga ay 721 po container vans na fully sealed na galing sa Port of Manila at dinala rito sa atin by sea, no? May naunang report na hospital waste di umano ang laman ng containers na galing sa Japan o galing ng Japan. Sinabi ni Garcia sa kanyang pagharap sa media na binabalak ng kanyang opisina na ipabalik sa Manila ang naturang container vans. Ayan po yung aking naging post kahapon sa aking Facebook account at nag-comment po doon ang ating kasamang si Randy Datu, no, dito sa SBC at inilabas niya rin po yung kanyang naisulat at ngayong araw na to ay lumabas ito, no, sa pahayagang PM at sa national newspaper. Kagabi sa TV5 ay lumabas din pala ito at sa radyo, no, Radyo 5 sa 92.3 news sa TV5 at sinabi nga, basahin po natin and toto yung report ng aking kasama na si Randy Datu tungkol dito sa balitang ito, no, na yung titulo ng kanyang artikulo, 16 na mabahong containers mula sa Manila Port Area tinanggihan sa Subic. Subic Bay Freeport, ipinababalik ng Subic Bay Metropolitan Authority, SBMA, sa Port of Manila ang 16 na kontaminadong containers van na naglalaman ng hindi matukoy na kargamento ngunit pinagmumulan ng nakakasulasok na amoy at sorry po, ayan medyo nawawala yung ating binabasa na amoy na tinatagasan ng masangsang na amoy din, no? Sinabi ni SBMA Chairman Roberto Garcia na ang mga container van ay kabilang sa 721 containers na dumating sa New Container Terminal 2 ng Subic Freeport sakay ng MV Asterisk mula Maynila noong Biyernes ng umaga. Gayunman, makaraang makatanggap ng mga report na tila sa mga container ay naglalabag ng napakabahong amoy o naglalabas ng napakabahong amoy at tinatagasan ng maruming tubig. Agad na sinuri ito at nakita ang 16 na containers na agad na inihiwalay sa karamihan. Agad ding hiniling ng SBMA na pangasiwaan ng Manila International Container Port MCIP na kunin at ibalik ngayong araw na ito, no? Araw ng Martes ngayon. So ngayon pinapabalik ito. So tignan natin kung anong ang update nito. Ipinapabalik sa Maynila ang naturang mga container vans upang hindi ito makapagdulot ng anumang problema sa kalusugan at kalikasan ng Subic Bay. Sinabi ni Garcia na ang pagtanggap ng mga hindi natitinag na container vans ay paraan ng SBMA upang makatulong na maibsan ang krisis sa Port of Manila
hanggat sumusunod sila sa mga batas at panuntunan pangkalikasan ng SBMA, ay tatanggapin din po iyong mga basurang iyon. No? Hindi na dapat maulit pa ang ganitong insidente, kung kaya't hihingin na namin ang buong detalye ng nilalaman ng bawat container na ipapasok sa Subic buhat sa Manila, wika ni Garcia. Inaasahang mahigit sa 3,000 container vans na pawang idiniklara bilang kompiskado o abandonado ng Bureau of Customs o overstaying na sa Manila International Port. Ayon, ay dadalhin po nila dito sa Subic at sinimulan na nga po na dalhin ito. At ngayon din pong araw na to ay may lumabas naman, no, na news article sa pinakamalawak na mainstream newspaper sa bansa, ang Inquirer, no? At yung kaibigan natin na si Alan Makatuno ang nagsulat doon ng balitang ito. Let me if you may, ladies and gentlemen, let me read, no, and tuturin yung kanya pong isinulat sa Inquirer. At alam naman natin na yung patronage, no, yung lawak ng mga magbabasa ng Inquirer ay hindi lang dito sa bansang Pilipinas kundi sa abroad, lalo na rin sa kanilang online. Kaya mahalaga po itong mga ginagawang artikulo ng ating mga kasama sa media, no, tungkol dito para maipaalam hindi lang sa Olongapeño ang balita kundi sa buong mundo. Ayan po. So isinulat niya, Subic Bay Freeport, Philippines, at least 16 containers sent here on Friday will be returned to the Port of Manila after this were found to be emitting a foul smell or leaking a still unidentified substance, according to Subic Bay Metropolitan Authority, SBMA officials. SBMA Chair Roberto Garcia said that 16 containers were among the 721 shipped here on Friday in an effort to help decongest Manila's port area. We found containers that have a foul smell. It looks like there is something rotting inside. We don't accept such containers here in Subic, so we have to return this to Manila, he added in a press briefing on Monday. The 16 containers were unloaded from MV Asterisk to the Freeport's new container terminal 2, which would serve as an extension of the Manila port, Garcia said. Of the 16 containers, 14 were found to be emitting a foul stench. The 2 others, on the other hand, were leaking an unidentified substance. Garcia said they would not identify the contents of the 16 they could not identify the contents of the 16 containers because these did not have the required documents. Ito, importante ito, while their contents were not clearly described by the shipper. Ayun, nakikita natin doon ang problema. Perhaps of the urgency to transfer these containers to Subic, these were just loaded on the ship without an inspection, Garcia added. The Subic Super Shuttle S3 will transport the 16 containers back to Manila's port area Tuesday. So ngayong araw na to, no, tignan natin kung naibalik na nga o naghahanda na nga sila na ibalik itong mga containers na ito. Garcia said, the S3 is a vessel that can carry 130 20-foot equivalent units, or the standard container size between the Manila International Container Terminal to this Freeport in Zambales province. Garcia said he would require Manila port officials or the agencies concerned to declare the contents of the containers to prevent the entry of those that might end up rejected by the SBMA. For the next shipment, he will be asking for a detailed description and summary of the content of each container, he added. The national government is really looking to Subic to solve this problem because Subic has the capacity to accommodate these containers, but we will make sure they conform to our standards, Garcia said. The government has turned to this Freeport to help solve the congestion in Manila's port area. So yan po yung naisulat ng ating kaibigang reporter ng Inquirer na si Alan Makatuno. At yun na nga po, no, nalaman natin na hindi kasi na-check, yun andun yung nakikita kong problema, no. Walang nag-check nung dumating dito yung mga containers na yan, no, galing ng Port of Manila. Walang nag-check kung ano yung laman, no. Walang nagbukas at naka-sealed yan, no. At nung chine-check na nga nila, nandiyan na yan, siguro napansin nila mayroong mabahong amoy o nakakasulasok na amoy doon sa area. Kaya
tinignan nila ito at nakita nila na mayroong leak nga, no, na nagli-leak yung 4 na containers at naglalabas ng masamang amoy. Ang masama nito, hindi pa nila malaman kung toxic waste itong mga nasa loob ng containers kasi wala pang actually hindi na nila binuksan, no? Naka-sealed nga itong mga containers na ito. At hindi nila malaman ngayon, no? Walang nagpupunta doon. Yun nga yung sinabi ng ating kaibigan na si Jen Villarmino, no, ng SBFC Check, no, na may kinalaman sa mga pagdating sa mga kalusugan ng mga residences ng Subic Bay Freeport Zone, no, na sinasabi niya na sana nga ay dapat merong nag-monitor talaga, no, bago pa mandalhin yan dito sa Subic ay meron nang nag-monitor. Maski dapat nung pa lang na sa Manila ay meron nang nag-check kung ano ang laman nitong mga containers na to na dinala dito sa Subic. Ano? At ang sinasabi niya pa rin ni Jen na kasi nga dapat merong kaagad nung na-check ito ay dapat dinala sa laboratorio para malaman kung toxic nga, no, itong mga laman ng mga containers na ito. Ngayon po walang ganyan, no. Siguro diyan natin nakikita. Kaya nga ang usapan namin ni Jen kahapon, nagte-text kami, ay dapat ito yung isama doon sa People's Congress na gagawin namin sa amendments ng 7227, no, dahil balak po nagtayo po, nag-create ng People's Congress, no, itong mga grupo na nila Jen Villarmino, nila Chari Simons, nila Yoyong sila Mark, no, sila El Latinazo, no, at nagpatawag nga ng People's Congress dahil nga gusto naming amyendahan yung nilalaman ng RA 7227 at ang sinasabi ni Jen, dapat itong mga bagay na ito katulad ng paglalagay ng laboratory na kung saan i-check agad, no, dahil nga katulad din po ng nangyari diyan sa ating Subic Bay, yung pong balita na nag-leak din o yung iron oxide o iron ore, no, na namula, di ba po? Lahat po common knowledge na yan dito sa lungsod ng Olongapo. Yan, may party po diyan sa Subic Bay area natin. Nakita po yan ng ating mga fishermen, no, na namula ang dagat, no, dahil doon sa iron oxide, no, na sinasabi ni Chairman Garcia na hindi naman daw pala toxic iyon. Pero, yun na nga po, kung namumula ito at depende po siguro sa dami, sa volume nitong iron oxide, no? Hindi natin pwedeng masabi at this point in time na hindi ito toxic, ano? At napansin yan ng mga fishermen. Ang problema natin, wala kasing nagmo-monitor doon sa area. Dati meron tayong mga bantay dagat, no? Siguro one of these days, imbitahin natin si Mark Figueras para alamin kung tuloy-tuloy pa ba itong bantay dagat. Nung panahon kasi ni Mayor Bong ay talagang kahit isa, dalawa lang yan, at least meron, no? Merong nagmo-monitor. Pero ngayon po, hindi na natin malaman kung meron pa rin po, no? Ang nalaman na lang natin yung nangyari dyan sa Subic Bay, yung pagmumula ng Subic Bay natin ay sa pamamagitan ng mga mangingisda, yung mga fisher folks natin na napupunta dyan sa area, dinadaanan nila yan at napansin nila na pulang-pula yung dagat. At sa pag-aaral nga, yun pala ay nanggaling doon sa barko na kung saan nandoon yung iron oxide o yung iron ore, no? At ang sinasabi nga at this point pa daw, dahil hindi pa naman malaman yung volume, ay hindi pa toxic yun, no? Pero ang sinasabi pa ng iba nating mga kababayan, yung ating mga mangingisda, lalong-lalo na, ay bumabagsak daw itong pulang chemicals na to sa ilalim ng dagat at nangangamba sila na baka masira nito yung taklobo, yung mga itinanim na taklobo dyan sa area. So yun po, no, hindi pa natin yun actually naaayos yung problema na yan, isang malaking problema yan. Actually, sumulat na po tayo sa ating Vice Mayor Rodel Cerezo para po sana imbitahan yung ating representative sa SBMA, ang ating SBMA Director na si Cynthia Paulino. No, imbitahan siya para po i-update ang Sangguniang Panglungsod ng Olongapo tungkol sa mga bagay na yan katulad ng pagkalat ng iron oxide sa ating karagatan sa Olongapo Bay at sa Subic Bay. At yan ngang itong mas malaking issue ngayon, yung paglalagay dito ng mga container van, 721 container vans iyan, no, na 16 nga yung ni-reject, 12 yung may bad odor at 4 yung nagli-leak,
diyan sa mga containers na yan. So alamin po dapat agad, no? Dapat agaran yung pag-aaral dito. Alamin kung toxic iyan, no? Pag-aralan agad. So wala po tayong ganong klase ng monitoring ng sistema o proseso, kaya nahihirapan po ngayon. So, yun po ang balita. Mamaya-maya po, dadagdagan natin yan sa pagbabalik po ng Sangguniang Monitor. Wag po kayong aalis. Mula sa lungsod ng Olongapo, ito ang Subic Broadcasting Corporation. Himpilan ng radyo DWGO 1008 kHz kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. We accept Lady Bed Spacer. And don't you worry about the rainy season because we got it all under control. And for your safety, we got a 24/7 armed security guard with trained guard dogs and CCTV cameras. It is also well lighted at night. Plus, we have a backup generator set just in case the electricity is off and a strong water system for everyday use. We are located at Purok 3D, Farmers Lane, Mayumi Street, Barangay Santa Rita, Olongapo City. Contact this number and look for Miss Libay. Enjoy life while you're still young. Be mentally alert and energetic. Shape up. Give your body the calisthenic you need, which will help you improve. Come and enroll at the biggest gym in the city. G-Gym Bodybuilding, Karate, Aikido, Kickboxing, Taekwondo, Ballroom Dancing, and more. Call or text at 0927-518-7889. Look for Miss Jenny Ascal, the manager, or see us at number 1 Lower Calaclan at the back of DWGO, DWOK FM Radio. We want you to visit our place too. G-Gym Bodybuilding. Life is beautiful if you know that health is wealth. The memories of life is the gift of Heritage Garden, Olongapo's newest and modern private cemetery. Heritage Garden is very well maintained to give your loved ones a peaceful, eternal rest. Come and visit us and avail of our reasonable rates. Life is everlasting at Heritage Garden. Heritage Garden at Tabacuan, Santa Rita, Olongapo City, with offices located at number 1 Lower Calaclan, Olongapo City, at DWGO, DWOK, or Civic Broadcasting Corporation Building, beside G-Gym, Olongapo. You may call the manager, Ms. Nida Nerpiol, at 223-2770. Kami po ang Urban Family Unified Youth Organizations at kayo ay nanonood ng Sangguniang Monitor. Monitor,
Nagbabalik po ang Sangguniang Monitor at gusto nating batiin yung ating mga kasama sa Sangguniang Panglusod ng Olongapo na naka-monitor sa atin ngayong hapon. Binabati natin sila, lahat ng staff doon, no? At I'm sure yung iba naming kasamahan na counselor ay naka-monitor din. So magandang hapon po sa inyong lahat. Diyan, no? At yung ating mga vendors sa palengke, sa bagong palengke, no, na nakatutok din. Actually nagte-text sila at pinaparating din sa ating mga kasamahan na nakatutok sila sa Sangguniang Monitor. So maraming salamat po sa inyong pakikinig at sa inyong pagtitiwala, no? Binabati po natin kayong lahat diyan sa bagong palengke, pati na rin po yung mga nasa palengke sa Pag-asa at sa lumang palengke na alam natin medyo maraming problema ngayon diyan sa mga palengke, no? Lalo na sinusumbong sa atin yung mga resibo na naniningil na actually hindi official receipt, no, yung kanilang ibinibigay diyan. At pati kanina nga doon sa City Health ay may nagsabi rin na yung kanyang anak na nakagat ng aso ay sinasabing nung una dapat kasi po kapag nakagat ka ng aso, yung unang injection ay libre. Nung panahon po ng ating Mayor Bong Gordon ay libre yan. At nitong mga nakaraan, alam ko nalilibre yan. Ang nangyari po kasi dahil nga hindi nila nilagyan ng budget ang ng gamot, no, ang ating City Health, na dati naman ay napakalaki ng budget niyan. So may sinasabi na meron na talagang pagkukulang sa mga gamot. At ito ngang first injection dapat pag nakagat ng aso yung mga bata, ay yung first injection dapat ay libre, no? Ngayon ay sinasabi na hindi na ito nangyayari sa ngayon at pinapabayad po sila 550 yung singil doon sa first injection, no? At kanina nga daw ay yung kanyang anak kanina o kahapon, ito po ay binalita sa atin, itinext sa atin, yung kanyang anak ay in-injectionan at hindi po nagbigay ng resibo, 550, no? Yung siningil sa kanila diyan sa City Health, pero wala pong resibo. 'Yon, gusto lang natin paalalahanan, no, na dahil naman good governance and transparency yung logo ng ating syudad sa ngayon, dapat po talagang pangatawanan natin yung good governance and transparency na yan. So magbigay po tayo ng official receipt, no? At diyan po sa palengke, no, yung mga parking na yan, yung sa palengke, yung mga reklamo talaga naman, ano, magbigay po tayo ng mga official receipt tungkol dyan. At ito nga po, merong nag-text din, actually sunod-sunod yung text niya at ayaw niya nang pabanggit yung kanyang telephone number, no? Ang sinabi lang ay basahin po natin. Actually nabasa na natin yung mga nauna, pero para po magkaroon tayo ng tamang pananaw dito ay babasahin po natin yung mga nauna niyang text, no? Yun, sabi niya, please don't mention my number, sir. Pahabol. Sana kung nakikinig si Mayor Paulino, bakit naman po niya kasi pinayagan mga vendors dito sa Columban? Halos lahat pinayagan niya. Commercial place kasi dito, naging palengke. Nagkalat na nga mga, ito daw yung sinasabi niya, mga kaibigan nating Muslim, mga nagtitinda doon, no, yung ating mga kasamahan na Muslim, pati vendors na dagdagan pa. Appearance ni Mayor ni hindi siya makita kahit anino dito sa lugar. Dapat yung paligid niya tinitignan niya, hindi yung utos ng utos sa mga task force niya. Wala pang isa pang walang kwenta yan sila. May binanggit po ba pangalan dito? Huwag na po natin basahin, no? Baka ano pa tayo. Yung mga grupo niya para ano pa naman nagbabantay sila dito paghapon. Ang duty nila pinakamatagal na yung 1 oras. Sana naman maayos dito, kawawa ang mga nagbabayad ng permit. So may mga nagbabayad na permit doon ng mga vendors, ano po, at nahaharang ng mga vendors. Maayos, litaw-litaw ka. Mayor, sabi niya, litaw-litaw ka naman pag may time, ha? Hindi yung puro video okay at paninira, ha? Sayang pagiging mayor mo. Sorry po, ito po yung nakasulat dito. Hindi mo nagagampanan ng maayos. Yung po yung sinabi niya. Sunod-sunod po yung text niya. Sabi niya, hindi po, dahil hindi naman po talaga dapat sila nandito. Dapat po nasa palengke sila. Lahat sila galing sa palengke. Wala silang dapat dito simulang
pinaalis sila sa palengke, lumipat lahat dito. Ayun po yung sinasabi niya. Doon po sa Kulumban ito, no, na mula daw na pinaalis yung mga vendors doon sa palengke ay doon naglipatan sa Kulumban. So dapat po i-check ito ng ating market masters diyan sa City Hall at ng opisina ng ating City Mayor. Ayun po yung kanyang text, no, na ayaw niya na lang ipabanggit yung kanyang cellphone number, pero ayun po ang kanyang text. At gusto ko pong pasalamatan doon sa mga figures kanina na iniabot sa atin, yung pong 721 container vans na sinabi ng ating Chairman Garcia, yung 16 reject containers, yung 4 na may leak at naglalabas ng masangsang na amoy, at yung 12 containers na may mabahong amoy, no. Yun po ay nanggaling yung mga figures na yan sa ating bagong kaibigan dito na reporter na si Christian Guevara, reporter ng Ronda Balita, ng Bigwas, ng FB Expose. Maraming salamat, Christian. I hope magtagal ka pa dito, no? Kailangan namin ng mga magagaling na reporter dito sa SVC TV22. Ayan po. Hopefully nga nag-discuss na po tayo tungkol doon sa mga container vans, at para po kung gusto niyo makisali sa aming diskusyon dito ay nag-open po, no, ang aking kaibigan na si Kemp Bellarmino, kapatid ni Jen Bellarmino, ng isang account, open account sa Facebook. Ito po yung RA7227 Public Forum, no. So kung lahat po sa inyo gusto niyo pong makisama sa diskusyon na yan at meron po kayong mga proposal, no, ay pwede nyo pong ilagay o i-post doon sa aming public forum na RA7227 sa Facebook para mababasa namin, at eventually, kasi nga po ay gusto natin na yung mga amendments na ilalagay sa RA7227 ay manggagaling mismo sa mga stakeholders, manggagaling mismo sa mga residente ng Subic, Olongapo at ng mga LGUs na kasama nito, no, katulad ng Dinalupihan, ng Hermosa, ng Morong, ng Subic, Castillejos, San Antonio at San Marcelino, no? Lahat po yan as stakeholders, at gusto natin ng mga LGUs yan na gusto natin ay maging maayos itong gagawing amendments dyan sa RA7227. Kaya pupunta po kayo doon sa aming public forum, RA7227 Public Forum, at makiisa po kayo. Kung meron kayong suggestion, please sabihin nyo, at nang ma-discuss din po natin dito sa Sangguniang Monitor. And so bukas po ang ating session sa Sangguniang Panglungsod ng Olongapo, at lumabas na po yung agenda. Ayan po, basahin natin. Total may oras pa naman tayo. So yung first reading po sa aming session bukas, 35th regular session, September 3, 2014. Sa ganap po na 1:00, pero usually ay nag-start po kami ng mga 1:15, 1:30. So again, binabalita ko po sa inyo na ang aming pong session ay open to the public, at yung media na gusto pong i-cover yung aming session ay pwede po kayong magpunta doon. Open po ito at open sa lahat para masaksihan nyo o gusto nyong malaman kung ano ang nangyayari sa loob at kung ano yung mga resolusyon, yung mga ordinansa na isinasalang, no, at pinopropose dyan sa ating Sangguniang Panglungsod ng Olongapo. So sa first reading po, item number 1, Draft Ordinance number 2014-0-14, an ordinance prohibiting the use of plastic bags on dry goods and regulating its utilization on wet goods, and prohibiting the use of styrofoam within the city of Olongapo and prescribing penalties thereof, sponsored by City Councilor Noel Y. Atienza. So medyo matagal na po ito, at mahabang usapin po itong pagbabawal ng plastic, lalo na ngayon may mga lumalabas, ano, na mga bagong proposal, na bagong pag-aaral na yun daw plastic ay mas mahigit na mas mabuti ngayong ginagamit. May mga ganyan po ngayon lumalabas, so dapat kino-consider po yan ng ating proponent, no? Yung mga bagong studies na lumalabas na sinasabi nilang mas maayos kung plastic nga ang gagamitin, lalong-lalo na sa mga wet market. So yan po. At sa item number 2, Draft Ordinance number 2014-0-21. An ordinance amending Section 6, Paragraph C, Section 12, Section 18, and Section 19, Paragraph
B of Ordinance Number 24, Series of 1990, sponsored by City Councilor Noel Y. Atienza. Ito po yung klase ng ordinance na dapat po ay malinaw. Katulad po, meron akong nabasa sa Facebook yung comment ng ating kaibigan na si L. Latinazo na dapat naman po ay binabanggit kung ano yung nandoon sa sinasabing ordinance amending Section 6, Paragraph C. So ano po yung Section 6, Paragraph C, Section 12, Section 18, and Section 19, Paragraph B of Ordinance Number 24, Series of 1990. So ano po yung Ordinance Number 24 na yan? Dapat nandito po sa title. Yun lang po, no? Yung comment ng ate. At naniniwala naman ako sa comment na yun ng ating kaibigan na si L. Latinazo. At yung item number 3, Draft Resolution Number 2014, R-AT, a resolution strongly supporting the passage of Freedom of Information Bill, sponsored by City Councilors Eduardo J. Piano and Irma Yvette Marzan Estrella. So ito po ay nakahanda na kami ng isang committee hearing at atin na pong ipopropose na mailagay na ito sa second reading, no? Itong ordinance natin ng pagsusuporta sa FOI bill. And item number 4, Draft Resolution Number 2014, R-86, a resolution expressing concurrence to the declaration of more or less 92.4035 hectares of land area in the city of Olongapo, thereby giving its approval, consent, of the conversion of the area into an additional secured area of the Subic Bay Freeport Zone under Executive Order Number 675, sponsored by City Councilor Noel Y. Atienza. So masalimuot na naman po itong resolution na isinusulong ng ating kumpadre, ng ating fellow Councilor Noel Atienza. So kailangan po itong pag-aralan. Item number 5, Draft Ordinance Number 2014-0-24, an ordinance requiring public motor vehicles, particularly public utility vehicles like jeepneys and buses transporting passengers to and from Olongapo, to reserve seats for pregnant women, senior citizens, and persons with disability, PWD. Actually, person with disadvantage na ang tawag ngayon, ang more politically correct term sa mga person, yung mga PWD, and indicate priority and exclusive seating for such persons, sponsored by the majority councilors, namely Cortez, Cajudo, Bakay, Guerrero, Edna Ilane. Ayan po ang mga nag-sponsors nito na actually parang meron na ito sa ating national sa ating national law, 'di ba? Itong mga pagbibigay ng prioridad sa ating mga PWD, sa ating mga senior citizen. Actually, I believe, no, na medyo nakapaloob na ito doon sa mga batas na ginawa, no, para nga sa ikabubuti ng ating mga senior citizens at PWD. Sa item number 6, ayan po, Draft Ordinance Number 2014-0-25, an ordinance requiring food establishments and vendors to display and indicate calorie count of food and beverage items sold and served in the interest of public health, balanced nutrition, and value for money. Sponsored by City Councilor Cortez, Guerrero. Ayan po, so medyo, ano po ito, kailangan siguro ng public hearing, no? Kung ordinance nga ito, talaga public hearing kasi medyo maano ito, no? Kung imagine nyo po, kung pupunta kayo sa isang restaurant, kakain kayo, kailangan nakalagay doon talaga yung mga calorie count, etc. So matrabaho ito para doon sa ating mga restaurant owners, no? Sa ating mga businessmen. So tignan po natin, no? Actually, karamihan naman sa mga produkto ay meron nang nakalagay na ganyan, no? At I believe isang national law din po iyan na nilalagay doon sa kanilang mga produkto yung mga calorie count, no, karamihan. So yun po, pag-aaralan at tignan po natin kung maisusulong ng husto, maaaprubahan ang ordinansang ito na pinopropose nila Councilor Cortez at Councilor Guerrero. Item number 7, Draft Ordinance 2014-0-26, an ordinance requiring students residing in residential buildings and other similar structures to draw basic emergency evacuation plan, posting within the premises, and conduct disaster preparedness drill in case of natural disasters and man-made emergencies. Sponsored by Councilors Cortez, Cajudo, Bundang Ortiz, no?
Okay, sige. Sige po, total actually yung ating DRRMO ay talaga namang no award-winning DRRMO office 'yan no at maganda na yung mga ordinansa natin, yung mga resolutions natin na nagawa no. Actually isa sa ang Olongapo City ang mga nangunguna dito pagdating sa mga rescue plans no. At sa pangangasiwa ng ating lungsod at ng ating mga mamamayan sa panahon ng disasters katulad ng malaking baha, bagyo, lindol, etc. So, yun naman po, I tingin ko ay nakapaloob na rin doon no, sa mga national laws ng ating bansa. At doon nga sa huli naming conference sa Cebu ng Philippine Councilors League ay talagang tinutukan itong disasters issue no sa ating mga bayan. Kaya in a way magandang intensyon ito at well, hopefully tingnan natin po pag-aralan lang at alamin no yung mga detalye nitong ordinansa na sinusulong nila Cortez, Cajudo and Bundang Ortiz. Item number 8, Draft Resolution number 2014 R-92, a resolution strongly endorsing to the Department of Public Works and Highways the proposal for the reclassification of Rizal Avenue Extension from Unity Rotonda to SBFC, Banikain Gate, Magsaysay Drive Extension, Mount Apo Street to SBFZ Banikain Gate, and 14th Street, Rizal Avenue to SBFC 14th Gate as National Road. Ayan, maganda rin pong pag-aralan. This is sponsored by City Councilor Noel Atienza. And last item po sa first reading draft resolution number 2014 R-98, a resolution urging the people of Olongapo to support and vote for the heritage city of Bigan in its quest to be one of the new 7 wonders of the world. Sponsored by City Councilor Eduardo J. Piano. Siguro isama na rin natin dito yung aking partner na si Councilor Tet Marsan dito sa ating resolution. Actually, resolution ito na ginawa ng ating PCL dahil doon po sa aming huling meeting sa Island PCL Luzon sa Lawag sa Ilocos Norte ay napag-usapan po ito na lahat po ng PCL chapters no ay maggawa ng kanilang sarili nilang resolution na sinusuportahan po. At kasi mga buboto yan, online po na pagboto ang gagawin dyan, suportahan po ang Vegan City para maging World Heritage Site. So maganda po yan at maganda po yan para sa ating turismo at maganda po yan sa mga kultura, heritage na issue no dito sa ating bansa. At sa second reading naman po, item number 1, Draft Ordinance number 2014-0-22, an ordinance abolishing the garbage collection fees for residential houses. Ito po yung inasponsoran namin ng aking kasama, Friendship Tet Marsan. No? Hinihintay na lang po namin na magpatawag ang committee chair ng Environmental Protection na si Councilor Atienza upang pag-usapan na po ito. Magpatawag po siya ng committee hearing and then magpatawag po ng public hearing at public consultation. So dahil yun po ang ordinance na ito, ang proposal na ito ay inirefer po ng ating Vice Mayor Rodel Cerezo sa committee chairman po ng Environmental Protection. Ayan. So yung item number 2, Draft Resolution number 2014 R-87, a resolution authorizing the City Mayor, Honorable Roland C. Paulino, to enter into and sign a deed of donation and acceptance with the Subic Bay Metropolitan Authority, represented by the Chairman and Administrator, Honorable Roberto V. Garcia, as regards to the planks, floats to be donated by the Subic Bay Metropolitan Authority. So medyo matagal na rin po ito sa second reading. I don't know kung kanila nang papa-aprobahan ito. So kailangan malaman ngayon kung nasaan itong mga planks at mga floats na idinodonate po galing sa SBMA. At yung item number 3, Draft Resolution number 2014 R-70, a resolution interposing strong opposition to the application for approval of additional major capital expenditure projects with prayer for provisional authority filed by the Olongapo Electricity Distribution Company o EDC. Sponsored by City Councilor Noel Atienza and City Councilor Benjamin Cajudo. So ito po yung petition ng OEDC no na pag-aralan and eventually kasi no natataasan yung ating presyo, yung ating bayarin sa kuryente no. Sa eventually ang resulta nitong
petition ng OADC. At sumulat na po ang OADC, ang pamunuan ng OADC sa ating Vice Mayor, no, sa opisina ng ating presiding officer, na ino-oppose din po nila yung pag-oppose na pinapa-aprubahan ni na Councilor Noel Atienza at Councilor Cajudo. Item number 4 sa second reading, Draft Ordinance number 2014-0-23, an ordinance adapting or approving the schedule of base unit value per square meter for land for general revision effective year 2015 and schedule of market values for building per square meter floor area and fixing the assessment levels to be applied thereto to determine the corresponding assess values for purpose of the 2015 General Revision of Property Assessments to be undertaken hereafter pursuant to the provisions of Republic Act Number 7160, otherwise known as the Local Government Code of the Philippines, sponsored by Councilor Atienza. So, again, pag-aaralan po ito, nasa second reading na, tingnan po natin kung i-defer o ipapa-approve ito. Pero I guess friendship test. Kailangan nating mag-meeting, no, para alamin, no, pag-aralan itong mga isinusulong nilang mga ordinansa at resolution sa second reading. At yung item number 5, draft resolution number 2104 R-97, a resolution interposing no objection to the application of Radio Maria Foundation Incorporated for the installation and operation of FM tower at Barangay New Cabalan, Olongapo City. So ito po, magtatayo po doon ng isang parang religious station, Radio Maria Foundation Inc., no? Isang FM tower yung itatayo nila sa Barangay New Cabalan at hindi po nag-oppose dito sa resolution nito. At ito po ay inisponsoran ng ating kaibigan, Councilor Benjamin Cajudo II. So, tignan po natin kung ipapasa po nila yan bukas o i-defer nila. So, sa third reading ay wala pong items. So, yan po ang aming agenda bukas sa Sangguniang Panglunsod ng Olongapo sa ganap na alauna. Ayun po yung mga sa first reading at sa second reading. So, babalik po ang Sangguniang Monitor para sa last part ng aming segment. Diyan lang po kayo at huwag kayong aalis. Mula sa lungsod ng Olongapo, ito ang Subic Broadcasting Corporation, himpilan ng radyo DWGO, 1008 kHz, kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. We accept Lady Bed Spacer. And don't you worry about the rainy season because we got it all under control. And for your safety, we got a 24/7 armed security guard with trained guard dogs and CCTV cameras. It is also well lighted at night. Plus, we have a backup generator set just in case the electricity is off and a strong water system for everyday use. We are located at Purok 3D, Farmers Lane, Mayuni Street, Barangay Santa Rita, Olongapo City. Contact this number and look for Miss Libay. Kami po ang Urban Family Unified Youth Organizations at kayo ay nanonood ng Sangguniang Monitor. So nagbabalik po ang Sangguniang Monitor at bago po tayo magpaalam, bayaan niyo pong basahin ko ang important notice to OADC customers. No? Subject scheduled power interruption on Thursday, September 4, 2014. The Olongapo Electricity Distribution Company, Inc., OADC would like to inform all customers that power supply will be interrupted on September 4, 2014 as shown below. Reason to continue the effort in improving the reliability of 13.8 kV distribution
distribution system. The interruption is required to undertake the following: replacement of defective and rotten poles, including cross arms and other attachments on poles along Balik-Balik area in front of Balik-Balik Elementary School, 2 uprating and stringing of 336 MCM conductors along Balik-Balik area, and 3 trimming and cutting of vegetations that are close to high voltage line. Ang tandaan nyo po, ang date po noon, Thursday, September 4, 2014. Ang interruption time, 7 a.m. to 5 p.m. 10 hours po, so mahaba-haba. So paghandaan po natin, affected areas: feeder breaker of macro feeder 6, portion of Barangay Santa Rita, portion of Balik-Balik area, Dominguez Street, Payapa Street, Londuyan Street, Laban Street, and Balik-Balik Elementary School. Salamat, wala ang bigonya. Ayun, at interruption time, 4 p.m. to 5 p.m. 1 hour naman po. Affected areas naman, feeder breaker on macro feeder 6, whole of Barangay Gordon Heights, portion of Barangay Mabayuhan from Labrador Street to Mercury Street, portion of Barangay Santa Rita Village, and portion of Salcedo Street, and some distribution transformers of Subic Water along Filtration Road. So yun po ay sa September 4, at meron din sila September 6 naman, no? The Olongapo City Electricity Distribution Company Inc., OEDC, would like to inform all customers that power supply will be interrupted on September 6, 2014, as shown below. Reasons po: to continue the effort in improving the reliability of 13.8 kV distribution system. The interruption is required to undertake the following: replacement of defective and rotten poles, including cross arms and other attachment on poles along Rizal Avenue from 11th Street going to Rizal Avenue corner 5th Street. Number 2, uprating or of existing conductor from 2/0 AWG to 336 MCM conductors along Rizal Avenue from 11th Street going to Rizal Avenue corner 5th Street. Date po, yung araw po, Saturday, September 6, 2014. Interruption time, 7 a.m. to 8 a.m., 1 hour, and 4 p.m. to 5 p.m., 1 oras din po. Affected areas: feeder breaker of Charlie Feeder 2. Number 1, whole of Barangay Banikain, portion of Barangay West Tapinac, except 7th Street, portion of Barangay Kababae, except portion of Foster Street, 7th Street, portion of 7th Street and James L. Gordon Elementary School, portion of Barangay New Asinan, along Fendler Street, Alba Street, Lindayag Street, portion of Magsaysay Drive, and Perimeter Street. James L. Gordon Memorial Hospital, ayan po, pag-ingatan. At Columban College po, ang maapektuhan ng brownout sa September 6. Interruption time, 7 a.m. to 5 p.m. 10 hours po, affected area. 10 hours po, mahaba-haba po ito, no? Portion of Barangay West Tapinac, Rizal Avenue from 11th Street to Rizal Avenue corner 5th Street. Portion of Barangay East Tapinac, Rizal Avenue from 11th Street to Rizal Avenue corner Fendler Street, and Wesley School. Ayan ang maapektuhan ng brownout sa September 6. At bago po tayo magpaalam, binabati ko lang po yung ating mga jeepney drivers, yung ating tricycle drivers, yung ating mga security guards na tuwin ang nakikinig sa atin, yung akin pong nanay, si former Kagawad Rose Piano sa Barangay Santa Rita dyan sa Bigonia, yung mother din po ng aking partner na si Tet Marsan, na si Beth Daduya, nakikinig po sa atin. Malimit, at yung ating pong mga kababayan dyan sa bundok, no, ng Bahak-Bahak, ng East Bahak-Bahak, ng Santa Rita, ng New Cabalan, ng Barreto. Lahat po sila nakatutok sa atin dahil wala po silang cable dyan, at mas marami po talaga mga tiga-Olongapo, residente ng Olongapo na walang cable, kaya nanunood sila, nakatutok sila dito sa SBC TV 22. So babalik po ang Sangguniang Monitor sa Thursday, September 4. Berna po. At ayan na po, maagang pagbati ng Merry Christmas, Happy New Year sa inyong lahat, no? Maaga dahil alam niyo naman pinakamahabang Pasko, celebration ng Pasko. Ito, pagpasok pa lang ng September ay nakahanda na, nakatutok na lahat tayong mga Pilipino sa pagdating ng araw ng Pasko. So babalik po ang Sangguniang Monitor sa Thursday. God bless, Godspeed, good skills. Olongapo is worth fighting for. Merry Christmas po sa inyong lahat.